Ayan, good morning or good day, everyone. My name is Charles, the L&D manager for the Bistro Group. So today, I'll just be showing you guys via video, no, a sharing of today's topic, which is the Data Privacy Act of 2012 or Republic Act 10173. Ayan. So before I officially start, let me tell you a short story lang para we can all relate to this topic. So, back then, I believe this was pre-pandemic or during pandemic pala, around 2020, 2021-ish. So, gusto ko mag-renew ng license, no? Tapos, what happened is, syempre, I was at my new work back then. Tapos, wala akong, ano, wala akong time para makapag-leave. So, syempre, anong gagawin ko? Magpapalakad ako, di ba? Yun yung usual na ginagawa, yung may palakad service. Hahanap ka sa Facebook, ganyan. So, doon sa Facebook, so nag-search ako, no? Parang, ano kasing keyword na yun? Palakad, I don't know. Parang processing, yun. LTO license processing, something like that. So, naglaan ako sa Facebook and then I remember ang pangalan niya is John Vincent eh. John Vincent. Tapos ano daw siya, LTO employee slash nagpapalakad siya ng documents no, for license renewal. So ako naman si Paniwala, syempre chinat ko siya and nagtanong ako ng fee. So I believe, sabi niya, sir, mag-down lang po kayo ng 2,000 peso processing fee. So, via GCash. So, ako naman si ano, syempre, nagmamadali ako and he looks legit. Mukha naman siya legit, no? So, nag-down na payment ako ng 2,000 pesos. After that, nag-message na naman siya. Sir, meron po tayong additional na 500 pesos processing fee. I believe this is 2 days after nung initial na down payment ko. Sige, ako naman, okay, sige. Thank you so much. Tapos, nag-message na naman siya a third time, I believe, the following day. So, a separate transaction na naman with another LTO officer. Sabi niya, sir, additional 300 pesos lang po, sabi niya. So, syempre ako, nakahalata na ako. So, based from that story, tingin nyo ano nangyari sa akin. Ako ay, yan, nabudol. So, nabudol ako. So, bakit ako nabudol? Alala ko pa yung pangalan niya, si John Vincent and via GCash. And if you remember guys, di ba sa GCash, mahirap nang humabol ng, tawag dito, mahirap nang humabol ng payment. Parang pag na-release mo na yon, most likely wala na unless kinlik mo yung insurance option nila or something. Pero kung wala ka, nagbigay ka lang ng pera, mahirap nang ibalik yon. So, yun ang lesson ko for that, no? Ay 2,500 peso lesson na huwag magtitiwala agad and umiwas sa scam. But, so syempre, paano related yun sa Data Privacy Act? Usually kasi ang introduction dito guys, it's a digital age and whatnot. But rather, I gave you a personal example of what happened to me. No? Yun yung nangyari sa akin. Pero ang tanong ko, si John Vincent ba yun? Most likely, hindi. No? Pwedeng oo, pwedeng hindi. So, kasi guys, ang required lang to create a Facebook account, usually, first name, last name, no, email, and also email, kaya mo namang gawin yan, di ba? Tapos magpipicture lang kayo, yun, kuha ka ng selfie, no? Grab ka ng selfie ng tunay na John Vincent or something like that. Meron ka ng Facebook profile. So, di ba? So, napakadali lang para makapang-scam ka or magamit mo yung information ng isang individual para sa kasamaan or kung anong purpose man na hindi maganda or hindi legal. Di ba? While protecting your own identity and risking yung identity ng ibang tao. Based from that, doon ginawa yung Data Privacy Act of 2012 or Republic Act 10173, which is our topic for today. So ano nga ba yung Data Privacy Act of 2012? So sabi dito, it's an act protecting individuals. So it's an act na pinoprotektahan ka and yung mga impormasyon mo, syempre not just sa government but on the private sector din, no? Dahil doon parang nare-recognize kasi ng government na ang daming information na pinapakalat on a day-to-day basis. Kaya for that na gumawa din sila ng National Privacy Commission or NPC. So sila yung independent government agency na nag-handle ng tawag dito, uh,
government processes in terms of data privacy. So sila yung parang nagsiset ng guidelines or rules doon. Okay? Sige. That's it. Dito tayo sa next slide. What is the date? Yeah. So ano nga ba yung declaration of the policy? So nakikita nyo dito, hover ko lang yung mouse ko. Ang keyword lang na i-check natin dito guys is the fundamental human right of privacy. Ang daming sinabi, no? But no worries guys. Nandito kami para paikliin ito para sa inyo. Okay? No? Nandito kaming i-digest namin yung information. Huwag kayong ma-overwhelm, no? The next few slides, medyo madami lang tayo makikitang information, but no worries, nandito kami para i-digest para sa inyo, mas madali nyo maintindihan moving forward. Okay? So, anong sabi dito? Ayan. Ang keyword na titignan lang natin dito sa declaration ng policy guys is fundamental human right of privacy. So, pag sinabi kong fundamental, ibig sabihin nun basic. 'Di ba? Basic human right of privacy. Karapatang pantao and privacy. So ano ba yung mga karapatang pantao natin? Yan, freedom of speech, karapatan yung bumoto, karapatan yung mag-aral. So ang ibig sabihin lang naman nito sa declaration na to, nire-recognize ng bansa natin, no? Kumbaga sa boxing guys, yung yung mga karapatang pantao nyo or sa kumbaga sa boxing yung weight class no yung right nyo to privacy same weight class lang yan ng karapatan yung mabuhay karapatan yung bumoto no so yung mga personal information nyo ganun sila kaimportante guys so yun lang yung pinapaintindi sa atin ng declaration ng policing ito. Okay? So, of course, that said, dahil importante siya, minimake sure na nag-aalat ng resources, naglalabas ng pondo ang bayan para maprotektahan ang tawag dito, ang mga impormasyon ninyo. That said, proceed tayo sa next slide. Section 2. Okay, wait lang po. Ayan. So that said, dahil naglalaan ng pondo ang bayan, gagawa siya ng isang independent government sector para dito, which is the National Privacy Commission, National Privacy Commission or NPC. So sabi dito, independent government agency siya. So, ini-ensure lang niya na compliant tayo sa batas. So, anything related sa data privacy, sila ang government agency na kakontak natin. So, for example, pag nagka-offense tayo, sila din yung magbibigay ng love letter sa atin, no? Pag may offense tayo sa DPA or Republic Act 10173. Yun. Again, uulitin ko dahil lalabas yan sa exam, guys. Sila ang National Privacy Commission or NPC. Okay, that said, punta tayo sa next slide. Okay, so sa following slides guys, may tinatawag tayo dito if you look dun sa upper right portion ng tatabi lang ako, hindi pala nakikita, ano? Ayan. Sa upper right portion ng tawag dito ng definition, no? May tinatawag definition of terms or sa upper right side ng screen natin. So, pag sinabing definition of terms guys, by the way, 60 to 70% ng slides na papasadahan natin throughout this discussion, puro definition of terms yan. Sir, bakit po? Bakit? Kasi as part of your job, no, maraming policies and announcements tayong babasahin regarding data privacy. And if nakakita na kayo ng anything ng mga kontrata, ng mga government announcements, usually or official government documents, 'di ba? Usually, ang first part nun is definition of terms. Yan. So, ganun din. Basically, para pag naintindihan niyo yung definition of terms, alam niyo na basahin, yun lang pala ibig sabihin nito. Tinuro na sa akin ni Sir Charles yan. So, pag data subject, ito pala ibig sabihin. So, moving forward, yun lang yung gusto nating mapaintindi sa inyo. So, huwag kayong ma-overwhelm kung maraming nakasulat. Throughout this discussion, papasimplihan ko yan para sa inyo. Okay, let's go ahead and start. So, dito is the data subject. So, ano nga ba yung data subject? Again, guys, napakadali lang kahit maraming nakasulat. So, an individual whose personal data and information are collected and processed. So, pag sinabi kong individual, sino yun? So, that would be tao. Pag sinabing individual, tao yan. So, according sa batas, ang isang data subject ay isang tao. Okay, kahit nga patay, di ba? May personal data and information yan. May death certificate yan. So, for ano naman, for example, so magbibigay ng example, itong cellphone na to, pwede ba siyang maging data subject?
Siyempre hindi, kasi hindi siya tao. So dapat pag data subject, tao yan. So makikita nyo naman sa example. So yung ulang ako. Ayan. So anim na examples yan. So pasadahan lang natin. So first off, employees, no? So, ang employees tayo, before tayo magbigay ng requirements, 'di ba? Hiningihan tayo ng mga information, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, binigay natin 'yan. So, yung company natin, data subject tayo ni company kasi nagbigay tayo sa kanya ng mga personal information natin. So, guest and customers. So, alam nyo naman 'yan, mga customers, for example, nagbayad, magbibigay ng credit card that already has sensitive personal information na doon, card number niya yun, di ba? Or even yung mga government ID for discounts and even for reservations kasi binibigay yung pangalan, ano pa man binibigay, contact details. Ayan. Suppliers and contractors, partners, ayan, whenever nagbibigay ng ano yan, ng kontrata or resibo, ganyan, nandun yung information ng company nila and also yung mga tax details and other sensitive information. Ayan. And then of course, lastly, yan sa pinakababa, ilan pa yan? Job applicants. Sabi. So pag job applicants guys, yun naman, of course, alam nyo na yan, nagbibigay yan ng resume. So nandun na yung talambuhay nila, no? Pangalan, saan sila nanggaling na work, anong educational background nila. So napakadaming information. So all of these are just examples of data subjects na tayo from the Bistro Group na encounter natin on a day-to-day basis. So that's it. Naintindihan nyo na yun. Yan yung pinoprotektahan ng batas. Si data subject. That said, proceed tayo sa next slide. Okay. Other definition of terms, sabi dito, is si Personal Information Controller or PIC. So dahil alam na natin kung sino yung pinoprotektahan ng batas, that would be yung si data subject, alamin naman natin kung ano yung role natin. So ito yung role natin guys. Tayo ay Personal Information Controller or PIC. So sabi dito, a person or organization. So person, tayo yan, tao. So, ano ba yung organization natin? For example, so the Bistro Group, di ba? So, si Bistro Group and yung mga empleyado niya are considered personal information controller. So, lahat tayo, guys. Kasi everyday, nag-handle tayo ng iba-ibang personal data and information. For example, front of house ka, kumukuha ka ng order, kinukuha mo yung, for example, do you have any allergies that I have to be aware of? O, di ba? Sensitive personal information yon. Allergic pala siya sa peanuts. And then malalaman ni back of house yan kasi gagawan mo ng ticket, marireceive nila. So again, tayo kasi kumbaga sabi dito, the one who decides what information is collected. Meaning, tayo yung nagde-decide. Gatekeepers tayo of what information to get. So napakalaki ng responsibilidad natin. Yun yung role natin, no? Not just Bistro Group, but tayong mga kampon or empleyado niya. No? We are called personal information control. Okay? So, that's it. Proceed tayo sa next slide. So, pag sinabing PIC, guys, Personal Information Controller, alam niyo na ba dapat yan? Tayo yan. No? Again, proceed naman tayo sa next slide. So, kung may Personal Information Controller, syempre may pinsan yan. Si Personal Information Processor. So, dito naman sa Personal Information Processor, nakikita niyo naman sa mga photos dito sa likod ko, di ba? Si Coupa, OpenTable, Table Vibe, and also yung Bistro Group app. So, ano sila, di ba? Mga third-party provider. So, mga partners natin yan. Kasi for example, tayo as a Bistro Group internally, di naman natin kaya i-process lahat ng reservations na dumarating sa lahat ng concepts and stores natin, 200 plus stores nationwide. Siyempre, di naman natin kayang lahat i-process yun. So, sabi nga nila, kung di mo kaya, pagawa mo sa iba. So, kaya nga tayo may third-party provider or partners. So, third party sila. So, pag sinabi nating personal information processor, yun yung mga partners natin na nagpa-process din ng information. Okay? So, sabi nga dito sa description, ina-outsource natin sila. Okay? So again, tayo, mga internal employees no, ni Bistro Group, sa si Bistro Group itself, mga personal information controller tayo. Yung mga third party or partners natin, they are called personal information processors or PIP. Kaya kapag ina-address yan sa policies, all the PICs and the PIPs, ibig sabihin lang nun, tayo, si Bistro Group and yung mga partners natin. Okay? Gets natin siguro. Proceed na tayo with the next slide. Okay.
Sino ba tong magandang lalaking ito? Ayan. So actually, yan ang ating Data Protection Officer. Okay? DPO. So sino ba yung DPO natin? So I believe pag pinapakita na tong video ko, na-play na natin yung Bistro 101, no? Ayan, sa Bistro 101, siya si John Paul Manuod. Okay? Huwag kayong papalito. May John Paul Manuod and Paul John Manuod. So pag ang DPO or Data Protection Officer, I hope ma-take note nyo, that would be si John, sorry, Paul John Manuod. Paul lang una kapag DPO. Paul John Manuod. Okay? So ano bang main role ni DPO? So kasi nga, 'di ba, naalala niyo kung sino yung government agency? That would be NPC or National Privacy Commission, no? So si DPO naman, si Data Protection Officer, requirement 'yan per company na meron isa. And then pag may data protection officer ka, parang sila yung middleman, no, na nakikipag-transact kay NPC para to make sure na yung company natin compliant tayo sa kanila, or kapag may nangyari, may na-leak na mga information or na-hack tayo, ganyan, sila yung magpa-file ng report to the NPC. So sila din yung in charge sa pagbibuild ng relationships with the NPC. 'Di ba? If may program sila, syempre ini-inform din nila tayo and whatnot. So, ayun lang naman, of course, sa anything related, halimbawa magre-report na tayo ng data breach, halimbawa na-hack tayo, may na-send tayong maling information kay DPO or kay Sir Jojo, we call him Sir Jojo as well, Paul John Manuod, sa kanya tayo mag-send ng report or heads up. Okay? And then siya, si DPO natin, sila ang magsasend or makikipag-transact kay NPC, sila ang magsasend ng reporting about dun sa incident na nangyari. Okay, again, siya ang middleman for that transaction. So that is our data protection officer. So next slide tayo. Alright. So alam na natin kung sino yung pinaprotektahan ng batas, sino yung in charge or DPO natin, no, as a representative para kay NPC. So ano naman yung mga types of, or by the way, alam na din natin yung roles natin as PICs and our PIPs, our partners. Ngayon naman, discuss naman natin guys, yung mga pinoprotektahan na information ng batas. Ano ba yung mga types of information na kailangan nating protektahan, not just for ourselves but also yung mga data subjects natin. Ano ba yung mga types of information na yun? So tatlo yan, parang Pokemon nag-evolve. Let's start with the most basic type of information. So that would be personal information. So sabi dito, anything that can identify an individual, no? So that would be your name, office title. So for example, ako, ang name ko ay Charles Vidalio. So alam niyo na yung first name and last name ko. So, and of course, pictures, no? For example, na-screenshot mo na yung mukha ko, tapos tinanong sa'yo, uy, sino ba yung pogi na yun yung nag-train sa'yo sa DPA? Sabihin mo lang, ay, yan si Charles Vidalio, yung L&D manager for the Bistro Group. So, yun, di ba? Yan, na-identify yung title ko, yan, telephone number ko, anything that can easily contact, address me, malaman yung location ko, and kung sino ako. So basically, ito yung si personal information, kaya siya yung pinaka-basic. Although, syempre, kailangan pa din ingatan, kahit yan yung pinaka-basic type of information, ito yung mga information na mas madali silang or comfortable kayong ibigay sa iba. Okay, for example, sa restaurant, 'di ba? Kaya nga pag reservations, first name, last name, contact number, mas madali mong ibibigay. So that is personal information. But again, kahit yan yung most basic type of information, mag-ingat pa din tayo, no? If hindi naman needed, wag na natin ibigay. So that said, let's go ahead and proceed with pakumbaga sa tiers, no? Yung mas mataas na tier dyan, which is the sensitive personal information. So ano ba 'yon? Sabi dito, ang daming examples eh. But let me give you a practical example first. For example, sa dinner reservation, tapos magtatanong ka, no? Thank you so much for dining with us. Can I have your first name? Sabi niya, yes, my name is Charles. Can I have your last name? It's Vidalio. Can I have your contact number? So, bibigay ko. And then, can I also have can I know if you're still single? Oh, syempre mapapa-post ka, no? Mapapaisip ka. Kasi ang purpose lang naman ng paghingi mo is dinner reservation. Pero hiningi mo kung yung marital status niya kung single. Hindi naman relevant doon sa purpose ng
paghingi mo. So that is considered a sensitive personal information. So think of it as dapat ang makakaalam lang ng information na yon are specialized individuals. So for example, si HR sa compensation and benefits natin, kino-confirm nila yung SS, Pag-ibig, and PhilHealth numbers nyo, which is a type of sensitive personal information. Ibibigay mo ba? Most likely, yes. Kasi these are yung mga compensation and benefits people natin are specialized in handling that information. So, mas komportable kayong ibigay sa kanila. Or kapag tinanong ng doktor mo, no, na if nagpa-check up ka, if may lahi kayo ng cancer or any deadly disease, no, like or conditions like diabetes or heart attack, syempre most likely ibibigay mo. Pero pag tinanong na ng kapitbahay mo yan, syempre mapapaisip ka, kailangan ko bang ibigay sa kanya to? Syempre hindi, kasi hindi naman siya specialized person for that. So yun yun. Okay, other types of sensitive personal information, ayan. Sexual life, education, educational status, age, even age, guys, actually. So kasi mas mapaprone ka sa discrimination when you tell this type of information without the proper consent or documentation. So that's the only thing you should take note of dito sa sensitive personal information. Okay, so proceed tayo dun sa next slide. Ano pa ba to? Let's see. Ayan. So, other types of sensitive personal information, na-mention ko naman kanina, SSS, Pag-ibig PhilHealth. And of course, may mga something to be announced pa. No? So, sa number 4, ilan lang tayo. No? Any sensitive personal information that tawag dito is to be announced pa. For example, may sinabi sa policies natin na kindly protect this information that is already considered a sensitive personal information or kapag may in-announce sa balita. Yeah. That said, proceed tayo sa last type of information. Ayan, which is yung ating privileged personal information. So ano to? No? Para mas papadali natin yung usapan or yung description ni privileged personal information, so for example, may kasama kayo, may tropa kayo. Tapos tinanong mo, Tol, 5 months ka nang late. Ano kayang dahilan ba't ka laging 5 months na late? Tapos nagkwento yung kaibigan mo, Tol, kasi may sakit yung asawa ko and kailangan ko siyang ipadala ipa-check up every day. Something like that. Kaya siya nalilate for 5 months. Nagtanong yung boss mo, no? Tapos kinuwento mo din sa kanya, chinismis mo sa kanya yung nangyari. Boss, kaya pala siya 5 months laging nalilate kasi kesyo-kesyo yung asawa niya, no? Kailangan niyang ihatid araw-araw sa doktor. So, that is already a type of paglabag, no? Nilalabag niyo na yung privileged personal information na yun. Kasi yung tropa mo, sinabi lang niya sa iyo in confidence eh. So, pinagkakatiwalaan niya agad or meron ka agad responsibility na hindi pagkalat yung information na yun. Okay? So, that is privileged personal information. Basically, bawal magmarites pag may kinwento na sa'yo ang isang tao, regardless of position, no? Kahit nga abogado, 'di ba? Kapag sinabi mong pumatay ka, umamin ka sa kanya na pinatay mo ang isang tao, hindi niya pwedeng basta-basta pagkalat 'yon kasi binded siya by his profession, no? By confidentiality, 'di ba? So, same goes with that, not just professionally but also yung mga katrabaho nyo, boss nyo, kapag nag-usap kayo in private ng manager mo and then nag-share ka sa kanya, dapat yung manager mo, hindi niya ipagkalat yun sa ibang empleyado. So that is the type of privileged personal information. Again, recap tayo. Personal information, balikan natin. That is anything that can easily identify you. Sensitive personal information, yun naman yung any type of information na specialized people lang dapat ang nakakakuha, no? Dapat mapapaisip ka, ibibigay ko ba 'to? 'Di ba? And then lastly is sensitive personal information. That is the type of information naman na kapag may shinare na sa'yo, no? You are automatically binded by confidentiality. I'm sorry, that's for privileged personal information. Ayan. Okay? You're automatically binded by confidentiality pag yung isang tao nag-share siya sa inyo ng isang kwento or isang pangyayari sa buhay niya. Right. Sige, proceed tayo with processing. So, sabi nga natin, ang role natin sa isang organization, PIC tayo or Personal Information Controller.
So, what if nakuha na natin yung information? Ang dami naman pwedeng pagbigyan ng information eh. Pag nag-apply ka, 'di ba, nagbigay ka ng information. Kapag gumawa ka ng Facebook account mo, naglagay ka ng information doon. Ano pa ba? Kapag humingi ka ng order, nagbibigay sila ng information sa'yo. So ano bang nangyayari once nabigay mo na yung information? Ang nangyayari, dumadaan siya sa process na tinatawag na processing. So, yun, processing. Dumadaan na sa processing yung information. So, lipat tayo sa next slide para mas breakdown natin. Yan. As you can see dito sa kanang bahagi, no? Sa kanang bahagi ng bagyo, de joke lang. Sa kanang bahagi ng aking screen, makikita nyo yung process ng pagdaan ng tawag dito, information. So, una, kapag nagbigay ka ng information, syempre, for example, resume yan na binigay. Magkakaroon na yan ng database kasi may creation at collection na eh. Kukunin na natin yung resume mo and then ipaprocess na natin. Kunwari, for this example, si Ivana Alawi yung nag-apply no? As a server sa Bistro Group, si Ivana Alawi. So, nagbigay siya ng resume, kinuha natin yung resume niya. So, that's already collection and creation. Tapos, storage and transmission. Siyempre, i-keep na natin sa database natin yan. And for example, ako yung HR, ibibigay ko na sa immediate head ko or hiring manager. So after that, siyempre, ang mangyayari, magkakaroon na lang usage and distribution. So for example, qualified pala si Ivana Alawi no, as a server for the Bistro Group. Siyempre, anong gagawin natin? Tatawagan ko na. So for example, ako yung HR and then tatawagan ko siya. And then ang tanong ko, Hi Miss Ivana, may I ask you for dinner tonight? Siyempre, mali yun, di ba? Ang tamang usage and distribution, ang pag tinawagan ko si Ivana, dapat tatawagan ko siya for possible time for a interview or anything related sa kanyang recruitment. So, ang pagtawag for a personal reason like asking her out for dinner, mali yun. Okay, hindi yun proper usage and distribution. Okay, so what if na-hire na si Ivana and then after a few weeks gusto niya mag-resign? Okay, magkakaroon pa rin ng retention. Okay? So bakit? For example, nag-resign siya bukas, meron pang 5 years ang HR para i-keep yung mga personal information niya. Example lang to kasi sa HR, kunwari. Tapos, si HR after 5 years, kailangan i-dispose and destroy na niya. Kunwari, dinispose ko, kinrampol ko lang yung resume ni Ivan and tinapan ko sa basurahan. Tama ba yun or mali? Most likely, mali yun. Kasi may chance pang mapulot ng ibang tao and makita yung information ni Ivana and then tatawagan na naman siya ulit. So, ang kailangan na process dito is shredding. Okay? Kailangan i-shred nyo yung papel na hindi na mag-piece together yung information. Also, ang pwede pa natin gawin guys is kapag digital information naman na pinadalang soft copy, buburahin doon sa not just sa PC but also doon sa mga backup niya. Okay? That's it. Proceed tayo sa next process. Ayan, mag-destroy na and destruction. And of course, syempre, uulit na naman yan. Kailangan nyo naman mag-collect ng bagong information. So, again, recap lang. Any type of information na kinukuha, binibigay sa atin or binibigay ninyo, pag nakuha na yung information na yan, laging dadaan yan sa processing, which is the 5-step process na ito. Okay? Sige. Next slide tayo. Okay, ayan. So, alam na natin kung ano yung nangyayari sa information kapag binigay ninyo na. So, ito naman yung mga types of parang let's say approval, no? Mga terms for approval. Lagi nyo na-encounter tong words na to. I-review lang natin kung anong ibig sabihin nila. So, first off is ang tinatawag na word is consent. Okay? So, ang consent is any sabi nga dito free will, no? Dapat kusa mong siyang pinapayagang ibigay or i-process yung information. Or this could be verbal, no? Pwedeng sa sasalita lang, pero kapag mga bigger deal, for example, application nyo sa Bistro Group, 'di ba? Mas pinapipirmahan kayo ng mga dokumento. Kailangan evidence na 'yan, no? Documented by written or electronic means, digital or sa kasulatan. Okay? So yun yung consent. Pwedeng verbal, pero pag mas malaki na yung bagay na pinag-uusapan natin, like recruitment, no? Like employment, I'm sorry, that would be either dapat written yan or electronically recorded. Okay? Next up is authorization. So, sir, ano ba pinagkaiba ni consent? Kasi pareho lang namang pagpayag yan eh.
Pag authorization, guys, ang main difference niya kay consent, ang key term dito is you're doing something on behalf of the individual. So, anong practical example? Usually, for example, yung pupunta kayo sa, yung pag nirarayuman na yung ating mga grandparents, no, yung mga lolo't lola natin, hindi na makapag-claim ng pension. Usually, kayo yung uutusan niyan and papayag kayo bilang mabuting mga apo, no? And tingin nyo, ano yung unang hihingiin sa inyo ni SSS or Pag-ibig? That would be that would be your authorization letter. Okay? Pag authorization letter, basically, it's a documentation, no, na pinahihintulutan na kukunin nyo yung pension on behalf ng mga lolo at lola natin. Yun yung pinagkaiba ni consent and the authorization. Si consent, free will na pagpayag, while authorization, yes, pagpayag din siya, but also pinahihintulutan mo yung isang individual or kumpanya na gawin may gagawin silang process para sa inyo. Okay? So lastly is confidentiality. Pag sinabi naman natin confidentiality, like I mentioned kanina sa privileged personal information, kapag may shinare ako sa inyo, bawal nyo nang imarites sa iba. So automatically, pag may shinare sa inyo, binded na kayo, automatically may duty na kayo for confidentiality. Hindi nyo na pwedeng ipagkalat to sa ibang tao. So dito naman sa other side, no, sa taas ko, makikita nyo lang naman parang ano lang siya, notification slots, no? Or online. Pag sa online kasi guys, kailangan, usually red flag yan pag walang ganito, no? Dapat doon sa pag nagbigay kayo ng email or nag-register kayo sa isang promotion or something, dapat meron niyang notification na your information is going to be used for email marketing. Do you agree? Yes or no? Pag wala siyang ganun guys, mag-ingat tayo. I suggest wag nyo nang ibigay dahil risky yon. Hindi niya kayo ini-inform kung saan napupunta yung information ninyo. Okay? Ayan. So it's also a type of privacy policy or consent. Ayan. So that said, let me go ahead and proceed sa next slide. Number one. Okay. So for the next slide, guys, ito naman yung data processing consent form. And I'm assuming dahil pinapanood nyo na to habang hired na kayo no, at your official orientation sa Bistro Group, lahat tayo naka-receive na netong data processing consent form. So binibigay to guys bago kayo mag-submit ng requirements. Okay? Bago pa man kayo, before you submit your requirements. Bakit? Sabi nga natin, pag processing, 'di ba? Pag yung data, yun yung information ninyo. Pag yung word na processing, yan yung mangyayari sa information nyo once binigay nyo na. So dapat papayag muna kayo, no? Which is the consent. So parang basically pagpapaalam yan ni Bistro Group, mag-agree ka ba? Mag-agree ka ba, one, na yung information na binigay mo gagamitin for this and that purpose. Pag pumirma ka, pumapayag ka. You're giving your consent. Okay? So, sabi nga dito, something to take note of lang, sabi dito, except customers or guests, no, at in the store. Imagine niyo naman guys kung ano no, normal na customer lang 'yan tapos bago pumasok sa restaurant. Sir, could I ask for your can I ask you to sign this data processing consent form so we can accommodate you? 'Di ba guys? Gusto lang naman kumain ng tao, tinrouble niyo pa siya or binigyan niyo pa siya ng obstacle. Later on, i-explain ko kung bakit hindi na natin dapat bigyan ang mga customers natin. More on that later. That said, again, alam nyo na si data processing consent form. Let me now proceed sa next slide. Okay, ito naman is yung privacy by design. So, madami siyang wordings dito but let me summarize ito. No? Si privacy by design, kasi nga karapatang pantao si data privacy. So, let's assume, it's safe to assume by the way, na most of the countries karapatang pantao din nila si data privacy. So that said, tawag dito, parang kapag international kasi ang isang bagay, pwede na maghiraman ng template. So think of it as a template na na ginagamit natin whenever we create promotions, pag may ginagawa tayong initiative, ito yung template na ginagamit to make sure lang na protektado yung information natin from the creation until the disposal. By the way, tip lang, so kindly take note of this sa exam nyo.
Itatanong lang kung kailan nagagamit si privacy by design. I believe sa bandang huli yan, number 18, 19, or 20, no? But basically, ang tinatanong lang naman niya kailan siya nagagamit. Nagagamit si privacy by design, guys, during the entire data processing process, yung data processing life cycle, no? Yung limang process from the creation until the disposal. Okay? Yun lang naman siya. So, padaanan lang natin dito. Privacy by design, may seven foundational principles siya. Basically, lahat yan nagre-revolve from the creation until the disposal. Kailangan pinaprotektahan yung information. Pero something new dito na baka hindi nyo alam, let me move back a bit. Si number 4, ayan. So sabi dito, full functionality. Positive sum, not zero sum. Okay, ano ba ibig sabihin ng positive sum and not zero sum? So pag positive sum, ang ibig sabihin lang nun guys, bagong kaalaman, win-win yon. Pag not zero sum, may isang nanalo, may isang natalo. So practical example, tawag dito. For example, si Sir Ralph or yung isang TM nyo dyan, no? Kung sino man kayo dyan sa discussion, binigyan niya ako ng Toblerone. And then binigyan ko siya ng Cadbury. So that is it considered a positive sum or not zero sum? I believe that is considered a positive sum. Okay? Dahil win-win yun eh. Cadbury for Toblerone. Pareho lang kaming nanalo. Fair price. So what if naman guys, tawag dito, binigyan ko siya ng Toblerone and then ako binigyan niya ako ng Pochi. So positive sum ba yun or not zero sum? Siyempre, not zero sum yun. Kasi nalugi ako eh. Toblerone binigay ko, Pochi lang na-receive ko. So may isang nanalo, may isang natalo. So that's not zero sum. So bakit natin dinedescribe yun? Naalala nyo ba yung kanina? Yung sa data processing consent form, di ba hindi natin binibigyan yung customers natin? Bakit? Kasi not zero sum yun. Ang mananalo lang sa scenario na yun is si NPC lang yung nanalo kasi nag-comply lang tayo sa data privacy. Pero ang natalo yung customer and natalo si customer kasi nade-delay pa yung process ng pagkain niya. Gusto lang naman niyang kumain eh. Gusto lang naman niyang maupo at kumain. So dehado siya. Dehado din tayo sa Bistro Group kasi malulugi tayo kasi imaginein mo may additional hassle pa just to seat our customers, 'di ba? So ayun, dapat panalo lahat, no? Not just si NPC, not just tayo, not just our customers, but everyone should be nananalo, no? Full functionality. Ayan. Sige. Let me go ahead now. And ayan lang naman yung privacy by design. By the way, this is also created by Anne Kavopyan, which is a Canadian siya, no? Privacy Commissioner of Ontario, Canada. Okay? So let me go now and proceed with the next slide. Privacy. Okay? So, meron naman tayo ditong privacy impact assessment. So, para mas madali nyo maintindihan, magbibigay na lang ako ng practical example. So, for this one, tawag dito. For example, ang isang front of house, for example ako, nag-o-observe ako sa isang restaurant. Tapos yung process nila, for example, sa pag-dinner reservation, logbook, kunwari yung process nila, logbook. So makikita ko si customer number 1, sinulat niya yung full name and contact number niya and email address. Tapos same goes for customer number 2. Isulat niya yung full name and contact details. Same goes for customer number 3 and customer number 4. Siyempre, kailangan ko mag-observe and kailangan kong i-assess ano nga ba yung parang risky part dito. Siyempre guys, si customers number 2, 3, and 4, nakikita nila yung lahat ng sinulat ni number 1, 2, 3. No? Nakita nila lahat yung information na sinulat nila. Alam ko na yung mga pangalan nila. Alam ko na yung mga information nila. So basically, that is already a privacy risk. So by that simple example, gumawa ako ng privacy impact assessment. So based from that, instead of logbook, based from my impact assessment, ang isasuggest kong solution, why not digital na lamang? Why not submit a Google form? Or even better, di ba, gumamit ng Table Vibe. Ayan, that is already a solution based from our privacy impact assessment. Okay? So yun lang naman siya. That said, let's go ahead and proceed with the next one. Okay. So dito naman sa next two slides natin, dalawang forms yan na
either pinipirmahan natin or ating mga partners. So, i-run through ko lang, mukha lang silang madami guys, pero no worries, napakadali lang nito. So let's go ahead and start with the non-disclosure agreement or the NDA. Okay, so repeat natin, non-disclosure agreement or NDA, ang pumipirma dito is internal. So lahat tayong internal employees. Ikaw, ako, ayan, yung mga TMs nyo dyan, sila ang pumipirma ng NDA. Bakit? Siyempre, para wala tayong malik na sabi dito trade secrets, no? Or tawag dito specific processes or business information. So for example, ah nagvi-visit ako sa Italianis tapos trip ko yung truffle chips ng Italianis, favorite ko yun eh. Kinuha ko yung dinownload ko kay Ma'am sa ano ni Ma'am Jess yung recipe ng ano truffle chips tapos ginamit ko sa kalendarya ko. O, 'di ba? So nalik yung tawag dito secret information na 'yun, no? So nag-violate na ako sa non-disclosure agreement. So dapat may panghahawakan ng isang business para hindi malik yung mga personal information din niya, which is yung trade secrets type. Okay, again, repeat natin, NDA, tayo yung pumipirma dyan para hindi tayo mag-leak ng mga secrets ng company natin. Again, si HR, pinapapirma niya tayo niyan, no? So kindly sign that once na-receive niyo na yung non-disclosure agreement form ninyo. Okay, for those na hindi pa nag-sign. Okay. So, sino naman yung kapatid niya? So, kung internal si NDA or Non-Disclosure Agreement, ito namang si Data Sharing Agreement, ito naman is for our external partners. Okay? So, what do I mean by that? So, syempre, sabi ko naman kanina, meron tayong Pupa, meron tayong third-party partners, Stable Vibe. So, sila yung mga partners natin. So, kailangan, pumirma din sila ng Data Sharing Agreement. Syempre, pag sila yung nagkamali, di ba? Or tawag ito, may nalik silang information na galing sa atin, syempre dapat may pananagutan din sila. This form ensures that the data sharing agreement. So pinipirmahan to ng parties na dalawang parties involved, no? Both not just yung tayo, no, which is the main company, but also yung mga third party or partners natin. So pumipirma sila ng data sharing agreement. Again, recap ko lang ang pinagkaiba nila. Pag si NDA, again, tayo yan, mga empleyado ang pumipirma, internal. Pag naman data sharing agreement or DSA, ito naman sa third party to. Sin third party yung pumipirma. Okay? That said, let's proceed with the next slide. Okay. So ano mangyayari kapag nalabag yung non-disclosure agreement or data sharing agreement? Ito ang pwedeng mangyari. Pwedeng magkaroon ng personal data breach. Ayan. So sabi dito, it's the unauthorized or impermissible acquisition or access, no, ng mga information na yun. So what do I mean by that? So either sinasadya or hindi sinasadya, na-leak yung mga information na yun sa ibang tao na hindi dapat makabasa. For example, nakapag-send ka ng details or delivery details sa ibang customer or sa maling customer or nabigay mo yung credit card details ng customer mo dun sa isang customer, o di ba? That is already considered a personal data breach. Tawag dito. Again, ang personal data breach may tatlong kinds of examples siya. So availability, ayan, nawala yung info, di mo sinasadyang nabura yung information ng customer or data subject. Integrity, pag integrity naman, may pinapalitan kang information na hindi naman dapat. Okay? Unofficial. So walang pahintulot. Pinalitan mo yung information for a personal gain or an unofficial gain na walang consent ng data subject. A good example dito, for example, gusto mong mag-apply, sa isang trabaho, tapos yung trabaho requires 5 years of experience. Meron ka palang 2 to 3 years of experience. O pinalitan mo, nagdagdag ka ng additional experience, ginawa mong 5 years experience yung resume mo. Or ginawa mong 20 years yung ano mo, yung experience mo. 23 ka pa lang. Di nahuli ka. Nagkaroon ka ng integrity data breach. Ayan. Other example, confidentiality. Ayan. Pag confidentiality data breach naman, ito in short, nagmarites ka.
no? May shinare na information sa'yo na automatically binded ka na or may responsibilidad ka na for it to be confidential, tapos di mo natiis yung katin ng bibig natin, shinare natin sa iba. So that's already a confidentiality data breach. So sabi dito, we must avoid and we must report. So pag sinabi kong we must avoid, no? And we must report, important note to ni Sir Jojo from from our DPO. Sabi niya, and nakalagay din to sa policy na i-discuss mamaya, pag nagkaroon ng data breach, no? Ang pinaka-importanting gawin tayo, no, tayong mga empleyado, we have to report it immediately kay DPO or sa department niya. Okay? We have to report it immediately. Kasi may pinakaiba to eh. Si government, required niya yung si Bistro Group na mag-report within 72 hours. Pero tayo, ang policy sa ating mga empleyado, kailangan immediately tayo mag-report pag nagkaroon ng data breach. Bakit? Siyempre, kailangan bigyan natin ng time makapag-file ng report si Sir Jojo and the DPO and yung team ng DPO, di ba? You have to give them time to within 72 hours to file that report. And imagine if dinelay mo yung pag-report sa kanila and hindi immediately yung pag-report mo. Eh di lagot tayo kay NPC. Mabibigyan tayo ng love letter nun. So again, tayong mga internal employees, no? We have to report immediately. And then si DPO and the Bistro Group has to report it kay NPC within 72 hours. Okay? So that said, meron pang example dito sa taas ko, no? That is Jollibee, no? May nagka-example lang siya, no? Na-leak yung ano niya, delivery records niya. 32 million customers being offered for sale. So 32 million pesos worth of information being na-leak dahil na-leak, no? Tingin nyo guys, si Jollibee lang ba yung mananagot dito? Siyempre hindi. Mananagot din dito yung partner niya. Kasi din lang naman si Jollibee yung nagpo-process ng order. For sure may partner yan. So, syempre, magkakaroon siya ng penalty for sure. And salo din yun ng partner niya. Bakit kamo? Kasi meron siyang, if naaalala nyo, meron siyang data sharing agreement. Kaya importante yung dokumento na yun. Syempre, it gives accountability para doon sa mga partners natin na wag din kayo nagkamali and pag nagkamali kayo, meron din kayong kaangkapang accountability doon. No? Or meron din kayong pananagutan. Yan. So, gets na natin si data breach. Let's now go ahead and proceed with the next slide. Ayan. Okay, so now alam na natin yung mangyayari kapag nakapag-leak ka ng information. Now, let's go ahead and discuss yung different fines and penalties natin. Okay? So, let's break this down. Para mas madali nating maintindihan, let's use a case study. Okay, gumamit tayo ng relevant na pangyayari within this year. So, I believe ang pinaka-common dito is yung kay Maris Racal and kay Anthony Jennings. Naalala niyo ba yung issue na yon? I believe this was early this year. So, ang nangyari doon, for context, no? Para sa mga marites at hindi pa nakakarinig dito, let me go ahead and reshare this for context. Ang nangyari kasi doon, na-leak ang screenshots ng conversation ni Anthony Jennings and ni Maris Racal. Also, of course, yung mga conversation nila, na-leak doon yung mga adventures, yung mga pangyayari, and yung mga ginawa nila. Okay? So, it's safe to assume, based from that scenario, na syempre alam nyo na agad na si Maris Bacal and Anthony Jennings yun. So, automatic personal information was leaked. But since na ang dami pang na-share na information doon, like activities, locations, syempre, na-share din yung sensitive personal information nila. So, that said, kaya magandang example yan to run through yung fines and penalties. So, sabi dito, number one, processing. So, may unauthorized processing bang nagawa? Pag sinabi natin unauthorized, based dun sa description kanina, pag hindi siya authorized, walang pahintulot ng both parties ni Maris Racal and Anthony Jennings para i-leak nung ex niya yung information. So, that's unauthorized processing already. 'Di ba? So, that's already up to 6 years of imprisonment and up to 4 million pesos na fine. Okay? Processing for an authorized purpose. Most likely, an authorized purpose din yan. Bakit kamo? Ang purpose daw niya, sabi dun sa interview, no, or sabi dun sa kanyang social media post is medyo fed up na daw siya sa pangbabash and she has to let this information out para di na siya ma-pressure or hindi na siya mabash.
So that technically that is an unauthorized purpose kasi hindi naman pinahintulutan ng both parties ni Maris Lacal and Anthony Jennings na malik yung information na yon. In fact, the total opposite pa, pinipigilan pa siya to leak that information. So that is already up to 7 years and up to 2 million pesos, 7 years of imprisonment and up to 2 million peso na fine. Okay? So that's for that. Next is access. Unauthorized access or intentional breach. If you noticed, ang nalik na screenshot doon is yung conversation ng partner ng ex. So meaning yung conversation ni Anthony Jennings. So it's safe to assume na either nakuha yung phone or na-screenshot or nakapag-log in dun sa account ni Anthony Jennings. Effectively, na-screenshot niya yung information. So that is considered as unauthorized access or intention or probably an intentional breach. So that's up to 3 years of imprisonment and up to 2 million pesos na fine. Okay? So, other than that, meron din yan accessing due to negligence. So, sabihin na natin na hindi naman pala sinasadya na malik yung information and nahack lang yung phone ni girl kaya nalik yung information. Sample lang. That is, again, absuelto na ba yung ex ni Anthony Jennings? No, because meron pa din tayong tinatawag na negligence. Meaning, dahil sa negligence niya, na-leak pa din yung information. So, may pananagutan pa din siya. So, that's up to 6 years, no? And up to 4 million pesos na fine. So, again, next naman is concealment of security breach. Hindi yan part dito. Let's tackle that later. But still, for number 2, may dalawang point siyang natamaan. Again, let's now proceed with the next part of the chart. Take a second. Ayan. So number 3 naman is disclosure. So malicious disclosure or in bad faith. Is it considered malicious disclosure or in bad faith? I believe so. Bakit? Kasi tawag dito, na-leak dahil sa pag-leak ng information na yon, technically na sira yung hanap buhay ni Anthony Jennings and Maris Lacal. Di naman nasira totally but na-damage. Bakit kamo? Kasi by leaking that information, maraming deals ang hindi nag-push through. Di ba? Maraming movies ang na-postpone or na-cancel because of that scenario. So, parang nasirang puri sila or nasiraan sila ng reputation, effectively damaging their livelihood. So, that is up to, let's see here, that is up to 5 years of imprisonment and up to 1 million peso fine. Unauthorized disclosure naman, of course, syempre, hindi naman pinahintulutang malik yung information. Again, that's up to 5 years of imprisonment and up to 2 million pesos na fine. Okay, disposal. Meron bang improper disposal na naganap? Yes. So sabihin na natin binura ni girl yung screenshots. Pero dahil tayo mga marites, nakabasa na natin yun and juicy yung information, tatlong swipe lang na gano'n, mas screenshot na natin yung information. So that is actually considered a improper disposal kasi forever lang nasa mga phone natin yan, no? Or sa mga naka-screenshot. Hindi na properly disposed or bura. So that is up to 3 years of imprisonment, up to 1 million peso na fine. Okay? And lastly, combination or series of acts. Tawag dito, more than one ba yung offense ni ex ni Anthony Jennings? It's safe to say yes, more than one. Actually, four pa nga eh. Yung natakal na offenses. So that is an additional, so kumbaga, buy two, take one free, no? So may additional pa siyang up to 6 years of imprisonment and up to 5 million peso worth na fine. So let's use basic arithmetic lang, oh, no? Basic math skills lang. Add natin yung possible time nila ng pagkakakulong or pagbayad. So let's see, no? Oh, sorry, hindi po yan. Wag po muna tayo mag-break. Ayan. Previous slide tayo. Okay. So, again, that's 4 million. Plus 2 million, that's 6. Plus 2, 8. Plus 4, 12. Next slide tayo. That's 12. Plus 1, that's 13. Plus 2, that's 15. Plus 1, that's 16. 16 plus 5 is 21. So that's up to 21 million peso fine or up to 15 plus years of imprisonment as well. So just for that simple case. So nagbayad ka na, makukulong ka pa. So ayun. So again guys, ito yung pwede mangyari sa atin if we're not following the data privacy policies
as to the best of our abilities, no? Okay, so balik tayo. Actually, may additional stuff pa tayo na itatakal. Ayan. Actually, itong part na to, itong concealment of security breach. Naalala niyo yung sinabi ko kanina, tayo, dapat immediately tayo mag-report kay Data Protection Officer or kay Sir Jojo, no? DPO. Dapat immediately, and then si Sir Jojo has 72 hours, or si Bistro Group meron siyang 72 hours to report kay NPC. So if hindi na follow yun guys, pwede tayo magkaroon ng, siyempre na-delay ka na eh. For example, 72 hours ka nag-report. Siyempre, madedelay na yung report natin kay NPC. So that's already 1 year and a half of imprisonment and up to 5 years of imprisonment or up to 1 million peso worth ng fine. So pwede ka din madamay doon dahil hindi ka nag-report immediately. Okay? So again tayo, report immediately. Yung organization natin, si Bistro Group, has 72 hours naman to report kay NPC or National Privacy Commission. Ayan. Okay? So let's go ahead now and proceed with the salient features of the DPA of 2012. So, summarize ko na lang to guys. Actually, madali lang naman intindihin to. So, pag salient features of the DPA of 2012, salient means important. So, ayaw kita mawala sa akin, you are salient to me. So, salient means important. Okay? So, ano ba yung mga important features ni DPA? So, tatlo lang daw yan. Una, so pinoprotektahan daw yung mga personal information natin kasi data subjects tayo. 'Di ba? May karapatan tayong maprotektahan ng information natin. So, yun yung una niyang ginagawa. Second, of course, yung DPA, ni-regulate niya yung mga PIC and mga PIP. So, tayo yun, no? Tayo, yung organization natin and yung mga partners natin. Ni-regulate niya yung processes natin to make sure na nagko-comply tayo and pinoprotektahan natin yung mga information ng data subjects. And lastly, of course, si DPA, siya din yung nag-uphold ng karapatang pantao nating lahat as data subjects para maprotektahan tayo and tawag dito maging accountable or managot ang dapat managot kung may lumabag man ah, ng karapatang pantao nyo to privacy, no? For example, tayo napatunayan na ikaw napatunayan kang lumabag, no? So mag-i-held ka ng accountable ng batas, magbabayad ka or pwede ka pang makulong, di ba? So at the end of the day, guys, ang goal kasi ni DPA of 2012. No, kumbaga nga sabi sa Spider-Man, 'di ba? Kilala niyo ba si Uncle Ben? 'Di ba? Ang famous quote niya, with great power comes great responsibility. Okay? So anong ibig sabihin nun? Syempre, bilang PIC, imagine niyo ang powerful natin, guys. Every day pwede tayong kumuha ng information, every day pwede tayong tawag dito. Every day pwede tayong kumuha ng information, every day marami tayong na-encounter na payment information, even yung credit card numbers. So, ang daming temptation, no, with that specific power na abusuhin. Pero what the DPA does is it gives us that great responsibility. So, pag hindi natin ginamit ng maayos yung power sa tamang paraan, pwede tayong managot or pwede tayong makulong or magbayad. Ayan. Yun lang naman yun for the DPA of the salient features of the DPA of 2012. So, let's go ahead and proceed to the next slide. So for this one, of course, meron lang 5 pillars si data privacy, accountability, and compliance. Kumbaga, padaanan lang natin sila. Of course, first requirement, ang isang kumpanya magkaroon ng DPO or Data Protection Officer na and i-register ito sa NPC. And then next, of course, conduct a privacy impact assessment. Okay, next is develop a privacy management program, no? So by the way, conduct a privacy impact assessment. Na-discuss na natin to kanina. Observe lang kung ano yung mga possible risk. Number one, may DPO na tayo and registered na tayo sa NPC. And then third, yan, gagawa lang ng program. Siyempre, may NPC na tayo, may DPO na tayo. So, may middleman na tayo. Nalalaman na natin yung requirements kay NPC. So, kailangan lang gumawa ng documentation and manuals na ibibigay sa atin para marunong tayo makasunod sa mga privacy policies na to. So, number four, syempre may kasulatan ka na, kailangan implement mo na, no? Implement data protection measures. And lastly, exercise breach reporting measures. Anong ibig sabihin nun? Yung paulit-ulit kong sinasabi, pinaulit-ulit kong sinasabi kasi
Very important to and lalabas yan sa exam. Again, pag tayong mga kampon or mga employees ng Bistro Group, we have to report it immediately. And then si DPO and si Bistro Group has to report it kay NPC within 72 hours. Okay, pero tayong mga employees, no, ang process natin, report agad immediately kay DPO. Okay? That said, proceed tayo with the next slide. Okay, shared responsibilities lang naman. Padaanan lang natin si top management. Siya yung naglalabas ng budget and resources para maging protektado yung information ng mga customers and make sure our customers and our data subjects. And also, of course, job din nilang i-make sure na part ng performance natin is yung how we handle yung information ng mga tawag dito, ng mga data subjects natin. Next is process owners. Of course, sila lang naman yung kukonduct ng privacy impact assessment. The HR team naman, sila na yung bahala sa pag-i-issue ng non-disclosure agreement. So, kailangan pirmahan nyo yan, guys. And also, implement, sila din yung nag-help in announcing yung mga policies by our, not just our DPO, but also upper management. Legal naman, anything na may relating sa kontrata. So yung mga kontrata sa ating mga partners, make sure na aligned yan sa NPC. Not just yung mga sa partners, no, but also yung mga policies natin. Make sure aligned yan sa NPC. Okay? Or mga kontrata din with internally, yung mga NDA, ganyan. Okay? Next is department heads. So yung mga department heads, of course, tinutulungan lang din ma-maintain yung process kung ginagawa ba yan by their respective departments. So yun lang naman yun. Again, but the end of the day, lahat tayo, meron tayong responsibilidad, no, to help out with the implementation of the DPA. So overall strategy based from that, unang-una, kailangan aligned lang yung, malaman lang natin yung proper rules from the NPC. So, dapat ma-align sa atin. Number two, magde-develop lang ng policies, no? Para alam natin yung gagawin. Number three, so it's one thing to create policies, but it's also another thing. Kailangan pasimplehan yan. Kailangan gawing guidelines para madaling maintindihan ng lahat. Number four, conduct ongoing workforce training. Yan. So, syempre, itong ginagawa natin ngayon, it's also a type of workforce education, no? Para of course maging aware tayo kay DPA of 2012. And lastly, of course, kailangan lang is yung consistent na assessments and regular monitoring. Kumbaga sa kotse guys, para continuous yung compliance natin, lagi lang may continuous maintenance para lagi tayong compliant with the DPA of 2012. Yan. Ito naman, principle of accountability. So, para mas madali nating paintindihin sa inyo, lahat ng PIC is equal and shared responsibility. So, pag accountability kasi guys, ang mga task kasi pwedeng i-delegate yan eh. For example, iutos ko sa isang tao na for example, inutusan ako ng boss ko na isara yung door every 5 p.m. Tapos inutos ko sa katabi ko, Tol, pwede bang pasara mamayang 5 p.m. yung pinto? O sige, pumayag siya. Pero hindi niya nasara. Sino papagalitan? Siya o ako? Siyempre, papagalitan pa din ako kasi sa akin binigay yung task. Okay? So, yung accountability nasa akin pa din. So, how does that apply? How does this apply sa ating, tawag dito? Sa ating DPA of 2012? So, for example, person A, person B, person C, lahat kayo binigyan ng task to protect this information or pinagpasapasahan niyo yung information na to. Tapos nagkamali si person B na data breach niya, na-leak niya. So si person B lang ba yung mananagot? Hindi, di ba? Pati si person A and si person C. Kasi we have equal responsibilities as the personal information controller. And legit naman na dumaan sa inyong lahat. So kahit naipasa na natin yung information, it's still let's do our due diligence, no? Na i-check kung okay na ba ang lahat and wala bang na-leak na information. Yun lang naman yun for accountability. Okay, that's it. Principle of accountability. Let's go ahead and proceed with, ayan, huwag tayong papatinag. Guys, may mabilis lang explain to. Privacy policy and privacy notice. So, pag sinabi kong privacy policy, eto, tawag dito internal in nature. Meaning, ang privacy policy, binibigay lang yan sa ating mga empleyado internally. Ikaw, ako, yung mga TMs nyo dyan,
sa inyo lang binibigay ang privacy policy. So ito yung mga parang memo or announcements coming from upper management or the DPO, no? So next naman is yung privacy notice. So kung yung privacy policy, mamaya magbibigay ako ng example. Kung si privacy policy internal siya, si privacy notice, no? So si privacy notice, external siya. What do I mean by external? Ina-announce yan to the public. Kaya nga 'di ba sabi nila notice to the public. Naalala nyo kanina na hindi binibigyan ng tawag dito na consent form si customer? Hindi na sila binibigyan ng consent form kasi tawag dito, meron na tayong privacy notice na nakapaskil sa harap ng ating mga respective restaurants, not just sa restaurants, but also dito sa office, no? So, if i-check nyo mamaya, may makikita kayong privacy notices. Mamaya papakita ko yung example of what is a privacy notice para din pag nasa store na kayo, alam nyo kung saan sila located. Okay? That's it. Let's go ahead and proceed with the next slide. Okay, there we go. Ayan. So ito yung example ng privacy notices. Ayan. So if makikita nyo dito sa likod ko, no, nakapaskil na siya dun sa front ng ano, dun sa front of house kung saan before pumasok yung customer. So again, aware na agad si customer na for example, mapag-videohan siya and register tayo with the NPC and kung ano yung nangyayari sa information nila. Kasi ito yung actual na privacy notice eh. So pag zoom in mo to, itong part na hina-hover ng mouse ko, ito yun. Diba? So nandyan lang kung sino yung gumagamit ng information and kung saan ginagamit yung information nila. And also yung awareness na may CCTV and also na-register tayo with the NPC. Okay? That said, proceed tayo with the next slide. Okay, sabi dito may three primary obligations daw si PIC and PIP. So tayo and yung mga partner natin. So mamaya ko i-discuss, i-take note lang muna natin kung ano yung tatlong yun kasi lalabas yan sa exam eh. So ang three primary obligations natin is number one, adhere to the data privacy principles. That's number one. Number two would be implement data security measures. And number three, uphold the data subject's rights. So yun yung tatlo, no? Okay? Uphold the data subject's rights, and implement data security measures. And number one, adhere to the data privacy principles. Now, i-discuss na natin sila. Okay? Pag adhere to the data privacy principles, ano ba yung mga type of data privacy principles? Tatlo lang naman yan. Pag sinabi kong transparency, that is dapat aware yung mga data subjects natin saan nagagamit yung or yung reason kung bakit kinokolekta yung information nila. Legitimate purpose. So, dapat yung kinokolekta nating information sa kanila dapat related lang dun sa intended purpose. For example, pag dinner reservation, kukunin mo lang is name and contact details. Hindi na pwedeng kunin yung marital status, SSS number. Hindi na pwede yun dahil it's not part of the legitimate purpose. Number three, proportionality. Dapat yung kinokolekta nating information, dapat related lang dun sa intended purpose. Walang labis, walang kulang. Number two, ito, implement data security measures. So dito naman sa data security measures, meron tayong tatlong klase. Ano ba yung mga data security measures na yan? So number one, organizational. So ito yung mga rules natin, mga internal policies and rules natin or procedures and guidelines. So anything na binibigay sa atin, mga empleyado internally. Policies, rules, and procedures. So that is considered organizational data security measure. So number two, physical security measure. Ito naman, the lock, no? Kilala nyo ba yon? Si Dwayne Johnson? De, joke lang. The lock pala yon. So pag sinabing the lock, ito yung mga physical designs and layout. So kung saan nakalagay yung mga security camera, anong type of security camera yung gagamitin, anong type of cabinet yung gagamitin, saan ilalagay yon, saan ilalagay yung security, yun yung mga physical data security measures. And lastly, pag technical naman, technical security measure, ito naman yung mga type of security measure na software in nature. So mga IT related na yan. So for example, tawag dito, ang program na ginagamit na natin for dinner reservation, si ano na pala, si Table Vibe or yung Coupa for our reimbursements. So it's a parang software na ginagamit to protect information. Kasi pag yun yung ginamit mo, mas protektado yung information ninyo.
That's it. Ito yung objectives ng data security measure para maiwas lang yung mga security breach. Again, ano ba yung tatlong security breach na yon? Confidentiality, integrity, and availability. Ang gustong ipa-describe ngayon is ano ang isang privacy risk or security incident. So dalawang bagay yan, di ba? So let me go ahead and break it down na mas simple. So pag sinabi kong privacy risk, no? Pag sinabi kong privacy risk, hindi pa nangyayari. Risk pa lang siya. Okay? So for example, ano ba yung risk kapag ang reservation mo is logbook lang? So again, makikita pala, may risk na makikita ng customers 2 and 3 yung information ni customer number 1. So risk na yon. So hindi pa siya nangyayari, risk pa lang siya. So ang goal natin as PIC, kailangan pababaan lang natin yung risk na mangyari yon. Okay? Again, pero halimbawa, ginawa na natin lahat ng pag-iingat. Lahat ng privacy risk na-identify na natin. Lahat ng privacy risk na-identify na natin. Ginawa na natin lahat. No? Pero nagka-data breach pa din. So, kailangan na natin again, i-report agad ito. So, pag na-report na to, considered na siya as security incident. Ayan. So, again, summarize natin. Pag privacy risk, ina-identify pa lang natin yung mga possibility mangyari. Okay? And then pag security incident, pag nangyari na yung data breach natin. So pag nangyari na, kailangan ng i-report, considered na siya as incident. Nangyari na. Si privacy risk, probability pa lang siya na pwedeng mangyari. Okay? That said, let me go ahead and proceed with the next slide. Okay, ano naman yung mga karapatang pantao, no? Ng isang data subject. Sino ba yung mga data subject? Tayo yan, tayong lahat yan. Karapatan natin lahat to. So ano ba to? Padaanan lang natin. The right to be informed. Kailangan aware tayo kung saan ginagamit yung information natin. The right to access. Dapat alam natin kung sino yung nakakagamit ng information natin. For example, ginamit na yung information. Sino ba ang gagamit nito? No? Next, the right to object. So for example, kukunin yung pangalan nyo, pwede nyo tanggihan. Kukunin yung number nyo, pwede nyo tanggihan. So, for example, si customer nyo, ayaw niya ibigay yung contact number niya, wag nating pilitin, karapatan niya yon. All we can do is say yung repercussions kapag hindi niya naisabi. So, for example, sabi niya, I don't want to give my contact number. I can only give you my email. Okay, sir, thank you so much for that. Since you've only given your email address, I can only contact you via email later on for your reservation. So pag umuo siya, edi all is well. You've done your due diligence as well. Next, the right to erasure or blocking. For this one naman, of course, sino na dito yung naka-receive? Of course, marami na dito yung naka-receive for sure, no? Nung mga tawag, email or text message, may chance manalo ng 500,000. Eligible na kayo for credit card application, etc. etc. So, minsan too much na yun, di ba? Nakakairita. So, actually, right niyong sabihin, for example, sa call yan, ma'am, sir, hello po. Ayoko na pong ma-receive yung mga ads or notifications nyo sa text or email or phone call. So for example, Citibank yan, narinig nyo yun, sinabi nyo. So kailangan, kung gusto nyo mag-comply with the NPC, kailangan, or for the DPA, no, kailangan burahin na niya and hindi na kayo makaka-receive ng mga information na yun. Okay, dito naman tayo, the right to rectify. Of course, kapag may update sa apelido or wrong spelling pa lang na type, karapatan ng nating mga data subject na ipapalit yon and ipakorek sa tamang information. Diba? Mali yung edad na inalagay, 18 ka pa lang, nilagay, 55 ka na, so pwede mo ipapalit yon. Okay? Next, the right to data portability. So, kailangan may right ka na safe yung pag-transfer ng mga information mo. The right to damages, kaya nga may fines and penalties. Hindi lang kay NPC na pupunta yan, guys, but also dun sa mga biktima ng identity theft, na scam. So, pag napatunayan and nahuli kung sino yon, may right to damages kayo. Okay? May right kayong i-file yan. And of course, at the end of the day, if feeling nyo nalabag yung right nyo to privacy, you can always file a complaint. Karapatan nyo yan bilang data subject. That said, nai-rundown na natin yung mga karapatang pantao ninyo in terms of data privacy. Okay? Let me go ahead and proceed with the next slide. Okay, for non-compliance, dito naman we just reinforce the fact na, of course guys,
Si Bistro Group is a thriving business. It's a big business, no? Of course, that said, kapag malaking business ka kasi, we have the responsibility to be compliant, more compliant sa batas. So si NPC, no, takes extra notice sa atin. Kasi once nababawalan tayo, it sets a good example for the smaller businesses. Okay, kaya guys, no, lahat tayo may responsibilidad, mag-ingat. Huwag tayo ang maging cause para magkaroon ng offense sa Bistro Group. Kasi dahil damay-damay yun eh. Pwede din kayong madamay kung napatunayan na may kinalaman ka dun sa process na yun. Okay? So anong pwede mangyari kapag lumabag tayo or napatunayan na may offense tayo? Again, may random audit, may issuean tayo ng compliance order, being ordered to pay damages, fines and penalties, and of course, pwede din tayong makulong. Okay? So sabi nga dito, pwede kang makulong and pwede ka pang magbayad. So nakita niyo naman si ate girl, baka magbabayad and makukulong na siya. Okay, so that said, let this be a reminder na let's do our best na magtulungan para walang di magkaroon ng love letter from the NPCC Bistro Group. By the way, later on ipapakita ko yung example nito. Okay? So yeah. Next slide is extent of liability. Isa-summarize ko na lang to guys, mabilis lang to. Si extent of liability, basically, sino yung lahat ng pwedeng matamaan sa pag nagkaroon ng offense, no? Sa DPA of 2012 or Republic Act 10173. So, if the offender is a corporation, partnership, no, tayo yan, no? Corporation tayo or partnership, no? Yung mga empleyado, so not just yung company, pwede din pag napatunayan na part kayo ng process, pwede kayong madamay dun sa fine and penalty. So, again guys, tulungan tayo para walang matarget, no, for this one. Next one naman is for public officials or government employees. Pwede silang not just masuspend but also ma-relieve sa kanilang mga positions. Of course, with addition to the fines and penalties. Lastly, doon naman sa mga alien, no? Di yung literal na alien, ha? Yung mga foreigner to. So pag napatunayan na nagka-violation sila sa Republic Act 10173, syempre pwede, automatic deportation sila, mapapabalik sila sa kanilang mga bansa. Okay? That said, let me go ahead and proceed with the next slide. Padaanan lang natin to. Ito lang naman yung mga different, tawag dito, different policies. Di ba sabi ko may mga internal policies tayo. So ito yung mga sample lang naman ng mga yon for this year. So noong January, ayan, yung data breach management, no? Basically, ito lang naman yung kailangan natin mag-report agad-agad kay DPO. And then si DPO and si Bistro Group, meron siyang 72 hours to report kay NPC. Next is, ito naman for papers, again, wag na po natin gawing coloring book yan or scratch paper, no? Ang mga paper, na especially kahit mga resibo man yan kasi maraming information doon eh. Kailangan guys, i-shredder na yan. Or kung walang shredder, pupunitin to the point na hindi na pwedeng i-piece back together yung information. Okay? Ayun lang naman for that. Ito naman, dun sa proper retention of 201 files and time cards. So sa 201 files, no, di ba, nag-resign ako bukas, merong 5 years si company para i-keep yung information ko. So pag humingi ako ng copy sa 6 year, wala nang ibibigay sa akin kasi sinira na or dinispose na yung information ko. For your time cards naman, guys, for example, 3 months lang kinikip yan. So for example, napansin nyo sa 4th month, na may araw pala kayong hindi nabayaran, medyo mahihirapan na tayo mag-follow up. Kasi after the 3rd month, binura na or shinred na yung ating mga time cards. Okay? Tapos, other important information dito, pag naman lilipat tayo magda-transfer tayo, for example, from Secret Recipe to Italianis, kailangan lahat ng resume or information mo, both digital and paper, mapupunta na lang lahat kay Secret Recipe. Si Italianis, buburahin na niya lahat ng information mo. Pag naman resignation, ganun din, same concept. Si Secret Recipe, bibigay kay head office yan, kay HR. No? Tapos si
secret recipe, buburahin na dapat. Lahat ng copy mo dapat na kay HR na lang for resignations. Yun lang naman for that. Tapos dito, ito lang naman yung parang consent, no? Whenever you have we have official announcements, both sa Viber and papel, no? Kailangan it should always include this line. Videos and photos will be taken for official documentation purposes. So, just a reminder for everyone. Okay? Next, ito naman yung policy for kung saan ilalagay dapat yung mga privacy notice and CCTV notices natin. So, si DPO ang nag-a-assess kung saan pinakamagandang ilagay talaga yung mga information na yun. Okay? This one naman, sa processing consent form, again, binibigay ito before kayo magbigay ng information as employees. Si data sharing agreement naman, ayan, binibigay sa ating mga partners. Yan, NDA naman for non-disclosure agreement sa atin tong mga employees internally. Okay, so kailangan pirmahan to. Ayan. So, for one of the final portion ng ating discussion is yung example no on-the-spot privacy sweep. No? Ito yung love letter na binibigay ni NPC. Before kasi nangyari na to sa atin, no? Binigyan tayo ng on-the-spot privacy sweep documentation para kay Helm, one of our concepts. So, ang offense natin dito, as per dito, is non-display of the privacy notice. So, again, guys, no? This is just this is again a symbol na hindi putyo-putyo to. Pwede talaga mangyari sa atin anytime. Pwede tayong ma-audit anytime. Pwedeng ma-check talaga ang ating compliance anytime. Okay? That said, proceed tayo sa next slide. Okay, this is just for your references, no? Just to make sure kasi itong DPA of 2012, itong discussion natin is in verbatim of the law. So lahat ng topics na dinaanan natin dito sa slides is in direct reference of these following references. Thank you so much, everyone, no? Again, may magkakaroon tayo na examinations later to be discussed by the TM on the floor there. And good luck doon. Just a few reminders, take your time, basahin lahat ng questions. Kasi guys, ang mga examinations dito, magre-reflect yan sa certificate ninyo. So, I hope you read the questions properly and good luck with the examination. And thank you, everyone. See you.